Magandang araw. Ang pag-aaral na ito ay lesson number 2 ng membership class sa Antipolo Reformed Baptist Church. At ang lesson number 2 ay patungkol sa kalikasan ng kautusan, the nature of the law. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa oportunidad ng pagtuturo tungkol sa iyong banal na batas. Nihiling po namin na makita namin ang mga uses ng batas mo, ang gamit ng batas mo, ang kaluwalhatian nito, ang kagandahan nito. Makita namin na ito hindi lang sa mata ng kaisipan, kundi sa mata ng pananampalataya. Kami ay magkaroon ng karanasan, mapagbiyayang karanasan sa ilalim ng pagtingin namin sa iyong kautusan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng sumunod, ng walang mintis sa buong kautusan, si Jesus. Amen. Yung unang pag-uusapan natin regarding sa law ay yung mga primary descriptions nito. Una-una sa lahat, ang Diyos ay may otoridad na i-impose ang kanyang batas. Ang Diyos ay may otoridad na ilatag, i-impose ang kanyang mga kautusan. Isaiah 45 verse 19, I, the Lord, speak the truth, I declare what is right. Ang Diyos ang may karapatan na magsabi kung ano ang tama at mali dahil siya ay Diyos ng katotohanan. Siya ay ang Diyos na nasa palaging tama. Kaya pag nagbibigay siya ng kautusan, alalahanin natin, ito ay palaging tama at totoo. Hindi arbitrary ang batas ng Diyos. Hindi ito kung ano yung sabihin ng Diyos, yun yung nagiging tama, mali. Ang Diyos, dahil siya ang tama, siya ang merong karapatan na magsabi kung alin ba talaga ang totoo sa hindi, ang tama sa mali. Ang Diyos ay may kalayaan at karapatan na ideklara ang kanyang batas. The right of God to impose is by virtue of being the Creator. Dahil siya ang manlilikha, Isaiah 45 verse 18, siya ay may karapatang mag-impose ng kanyang batas. At ang ini-impose niya na batas ay tunay at tama. Itong batas na ito ay reflection ng kalikasan ng Diyos. It reflects the character of God. Kaya alalahanin natin na ang moral na batas, ang moral law, hindi yan created. Ang moral law, hindi yan nilikha ng Diyos. Rather, ito ay reflection ng kalikasan ng Diyos. The moral law is a reflection of the character of God. Mapapansin natin na yung parehong katangian ng Diyos at katangian ng batas ay iisa sa iilang mga teksto o mga passages sa scriptures. For example, ang Diyos at ang batas ay mabuti. Luke 18:19, Romans 7:12. Ang Diyos at ang batas ay banal. Isaiah 5 verse 16, Romans 7 verse 12. Ang Diyos at ang batas ay patas. They are just. Deuteronomy 32 verse 4 at Romans 7 verse 12. Ang Diyos at ang batas ay hindi nagbabago. They are unchangeable. Malachi 3:6, Matthew 5 verse 18. Ganon din ang Diyos at ang kautusan, ang batas niya, ay eternal. Genesis chapter 21 verse 33, Psalm 111 verses 7 to 8. Kaya ibig sabihin ito, kapag sinusunod natin ang batas ng Diyos, tayo ay nagiging katulad ng Diyos sa kanyang karakter. Dahil ang law of God ay reflection ng karakter ng Diyos, ibig sabihin kapag nagpapasakop tayo, nagsasubmit tayo, nagiging obedient tayo sa batas ng Diyos, nagiging katulad tayo ng Diyos sa kanyang karakter. Yan yung tinatawag na godliness, godlikeness, Christ-likeness, pagiging katulad ng Diyos. Kaya pag sinabing maging kawangis ni Jesus,
walang pinagkaiba yan sa pagsunod sa kautusan. Kapag sumusunod tayo sa kautusan, yan ay pagiging kawangis ni Jesus. Kapag sumusunod tayo sa kautusan, hindi yan iba sa utos na be holy as God is holy. To be like God. Tayo ay kinreate according to the image of God, kahit ang character natin, ang pinaka-purpose ng buhay natin is to glorify God by obeying His commandments. Ngayon, pag pinag-usapan natin ang batas ng Diyos, meron pa rin yung mga distinctions. For example, pinapakita ng Bible ang pinagkaiba ng batas bilang moral law at bilang positive law. Yung moral law, ito yung hindi nagbabago. Ito yung binanggit natin kanina na hindi kinreate, hindi created. Ito yung reflection ng Diyos. Yan ang moral law. It's the unchanging reflection of who God is. At yan ay summarize sa Decalogue, sa 10 Commandments. Yung bawat utos na yon ay nagpapakita ng kung sino ang Diyos. Ito yung naka-reflection ng Diyos. Kaya naman, ang moral law ay hindi nagbabago. Mula simula hanggang katapusan, hindi magbabago ang moral na batas. Sa totoo lang, bago pa ang simula, ito ay umiiral na. Gusto nating i-emphasize iyan na magbanggit tayo sa kahit alin sa 10 utos, yan ay nagpapakilala kung sino ang Diyos. Pag sinabi natin na bawal magnakaw, dahil ang Diyos ay hindi magnanakaw. Ang Diyos ang nagmamay-ari, nag-aangkin sa kung ano ang sa Kanya. Pag sinabing huwag mangangalunya, bakit? Dahil ang Diyos ay tapat. Hindi mangangalunya ang Diyos. Kapag sinabi na huwag magsisinungaling, dahil ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya banggitin natin ng kahit ano sa 10 utos, reflection nito, hindi ito nababago. Reflection nito ng karakter ng Diyos, this is the moral law. Pero, merong mga batas sa scripture na tinatawag na positive law. Ito naman ay mga batas ng Diyos na nagbabago. Depende sa Diyos. Pwedeng iutos niya ito sa isang grupo lang ng tao. Pwede naman na iutos niya ito sa kung gaanong kahabang panahon niya gustuhin. Halimbawa nito ay nung inutusan ng Diyos si Adan at Eva na huwag kakainin yung bunga ng puno ng karunungan ng mabuti at masama. So when God commanded that law to them, to Adam and Eve, kay Adam and Eve lang yon. Hindi yan commandment kay Abraham. Hindi yan commandment kay Isaiah. Hindi yan commandment kay Peter at Paul. Hindi yan commandment sa ibang mga tao. Hindi yan utos sa iyo at sa akin. Yan ay specific kay Adam at kay Eve during their time. Pagkatapos noon, ito yung nagbabago, hindi ito eternal. Ganun din ang utos sa Israel na magpatuli, circumcision, yan ay utos sa kanila lang. Hindi yan inuutos sa mga hentil. Kaya sa bagong tipan, hindi pinipilit yung mga hentil na magpatuli para maging isang mananampalataya. Bakit? Kasi hindi na yan inaasahan sa mga nasa labas ng Old Covenant people of God. Sa panahon naman natin ngayon, ng New Covenant, meron tayong utos, yung sacraments ng baptism at Lord's table. Alam niyo, walang utos niyan sa lumang tipan. Hindi yan eternal. Ganon din, inaasahan natin na wala ng baptism, wala ng Lord's table pagdating ng Panginoong Jesus, pagdating na ng eternal state. Hindi na yan existing. Pero yung moral law, it exists. Sa walang hanggan, bawal pa rin na magsinungaling. Although, hindi na magkakasala ang mga Kristiyano, pero it remains na ang nasabihin natin ay purong katotohanan, purong mabubuti. The moral law remains. Now, bakit nga binigay ng Diyos yung kautosan? Bakit binigay ng Diyos ang commandments? Meron 3 reasons. Meron tayong 3 R.
Number one is to restrain. Number two is to reveal. And number three is to reveal again. Ah, pero may pinagkaiba. Una, yung restrain, binigay ng Diyos ang kautusan para pigilan yung kasamaan natin sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano ang tama at mali. Mayroong restraint ang kautusan. Kapag nalaman natin na isang bagay ay mali at meron itong parusa, therefore, it will restrain us from committing those sins. Totoo, katulad ng ibang mga kasalanan, na kahit anong babala, anong warning, anong tindi ng parusa, may gumagawa pa rin. Pero hindi rin natin may kakaila na marami ang hindi sumusubok dahil merong kaparusahan. So ito yung punitive hand ng law of God, yung pagpaparusa na dulot ng kautusan, yan ang pumipigil sa mga tao na mas maging sobrang sama. Imagine na lang kung walang batas. Imagine sa isang pamilya kung walang batas, magulo, chaotic. Imagine sa isang barangay, walang batas, napakagulo. Imagine sa kalsada, walang stop sign, walang go sign, walang mga road signs, walang batas kalsada. Anong mangyayari? Purong kaguluhan. Maging sa isang lipunan na walang batas, walang pipigil, walang magsasabi na wag nating gawin kung ano yung masama. Kaya ang kautusan ng Diyos, number one, it restrains evil. Yan ang pumipigil sa kasamaan ng tao na mag-run amok. Sabi ni R.C. Sproul, the law allows for a limited measure of justice on this earth until the last judgment is realized. Ang kapangyarihan ng batas ay para pigilan ang kasalanan in a measure. Dahil ito ay merong punitive na pagpaparusa. Kaya naman ang batas ng Diyos ay nagtatanggol sa mga mabubuting mamamayan laban sa mga hindi mabubuting mamamayan sa komunidad. Kaya anong ginagawa dun sa mga hindi sumusunod sa batas, sila kinukulong. Ibig sabihin, inaalis sila sa lipunan. Ang lipunan, sa isang lipunan, hindi pwede ang mga lumalabag sa batas ng Diyos. Kaya natatakot ang tao. So there is a sense of fear. Pangalawa, ano ang purpose ng moral law? To reveal the sinfulness of man before God. Binigay sa atin ng utos para malaman natin na hindi natin siya nasunod. Ang batas ng Diyos ay nagsiserve, nag-illustrate bilang isang salamin, bilang mirror, para makita natin kung gaano tayo karumi. Makita natin kung ano yung tunay na kalikasan natin na pagkamakasalanan. Romans chapter 3 verse 20, Romans chapter 7 verse 7. Napaka-necessary ng batas ng Diyos para makita natin na wala tayong kakayanan sa sarili natin sa harapan ng Diyos na sumunod, na i-perfect ang batas niya, at tayo ngayon ay maghahanap ng tagapagligtas sa persona ng Panginoong Hesukristo. Si St. Augustine, sabi niya, the law orders that we, after attempting to do what is ordered, and so feeling our weakness under the law, may learn to implore the help of grace. Yan ang daw ang dahilan ba't binigay ang kautusan. Para after ng many attempts natin, ilang beses natin sinubukang sumunod, nakita natin ang kahinaan natin. Para humingi tayo ng biyaya, humingi tayo ng grasya ng Diyos. So pinapakita sa atin ang batas na hindi natin siya nasunod. Kaya sa atin ipinakita ang batas para masabi natin sa sarili natin, matauhan tayo na hindi nga pala ako mabuting tao. Hindi pala ako kasing righteous ng inaakala ko. Hindi pala ako mabuti sa pamantayan ng Panginoon. Ako pala ay sinungaling. Ako pala ay magnanakaw. Ako pala ay mangangalunya.
ako pala ay mainggitin. Ako pala ay bumabali sa otoridad. Ako pala ay bumabali sa Sabbath. Ako pala ay nagbablaspheme sa pangalan ng Diyos. Ako pala ay sumasamba ng hindi tama. Ako pala ay sumasamba sa hindi tama. So, lahat ng yun, ipinapakita that we are sinners. The law reveals our sinfulness. At kapag na-reveal na sa atin yung pagiging sinful natin, yan ang magdadala sa atin. Ngayon, kailangan ko ng Savior. Kailangan ko ng tagapagligtas. Kasi makasalanan pala ako, hindi ko pala kaya sundin ang kautusan ng Diyos. Now, dyan tayo papasok sa Ebanghelyo na merong mabuting balita para sa mga self-aware, self-conscious sa kanilang sinfulness. Sila ng mga repentant sa kanilang kasalanan. Now, yung pangatlong purpose ng batas ng Diyos ay to reveal din. Pero hindi lang i-reveal yung sinfulness natin, kundi i-reveal ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Ibinigay talaga ng Diyos ang batas niya para sundin, para maging rule of life, para ito ang maging pamantayan ng buhay. Yung batas ng Diyos ang compass, ang magsasabi ng direksyon, ng guidance, ng lalakaran ng mga tao ng Diyos. Kaya para sa mga Kristiyano, ang batas ay hindi masama. Romans chapter 7 verse 12, Romans chapter 7 verse 22. Ang batas ng Diyos ay mabuti, ito ay banal, ito ay kasiyasiya. Kaya hindi rin pwede yung antinomianism. Itong antinomianism ay nagtatanggi na merong lugar ang kautusan ng Diyos para sa mga Kristiyano, na ang kautusan ng Diyos ay nananatili, binding para sa mga mananampalataya. Ingatan natin yan na hindi ibig sabihin na sinabi ng Diyos sa Bible na may biyaya ay wala ng batas. Hindi totoo yan. Actually, ang biyaya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kagustuhan na masiyahan, matuwa, magkaroon ng kagalakan sa mabuting batas ng Diyos. So ito ang lesson number 2 regarding sa kalikasan ng batas ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos namin, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng utos. At ang utos mo ay maganda. Ang utos mo ay kasiyasiya. Ang utos mo ay perpekto. Kaya maraming salamat po. Sana po dalhin kami nito na mapigilan kami sa aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng batas mo, makita namin ang aming mga kasalanan at tumakbo kami kay Jesus bilang aming ebanghelyo. Ganon din, turuan nyo kami na sa pamamagitan ng batas mo, kami ay maging masunurin ng mga Kristiyano at mga tagasunod sa tatahakin na daan na nakalatag sa kautusan. Pinupuri ka namin, O Diyos ng batas, sa pangalan ni Jesus. Amen.